Bună ziua from Romania! Kamusta kayo? Magandang araw sa ating lahat. Ngayon na pala kami pupunta doon sa aking ugangan para i-celebrate ang Mosh Nikolai kasi gumanda-ganda na yung panahon. Ang aga ko rin itong nagising kasi gusto kong patikimin yung aking ugangan nga lalaki sang aton nga tinapay nga ginatawag nga pandikoko. Bali yung aking dough, ginawa ko na siya last night. Para yung gagawin ko na lang is maglalagay na lang ako ng toppings. Medyo matrabaho itong pandikoko kasi kailangan mo siyang i-fluffy. Pagkatapos niyan is lagyan na natin siya ng palaman. Medyo madami-dami itong aking ginawa para naman madami rin akong maibigay doon sa kanya. At hindi ko na kayo dadalhin pa doon sa bahay niya. Iya kasi akong mag-video-video ba, especially sa mga bahay dito ng mga kaibigan namin, kapamilya ng mga lokal. Even though na alam naman nila na gumagawa ako ng content at nanonood sila. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi ako masyadong nag-reflex dito ng mga kapamilya namin, mga kaibigan, kasi nga ayaw ko. Ayaw kong magulo yung kanilang buhay dahil sa pag-vlog ko. So ito pala gumagawa ako dito ng cornolets para ito sa aking yana. Kasi gusto niyang kumain ng mga ganito ba. Palagi rin akong bumibili nito sa store pero nung nalaman ko na madali lang pala gumawa nito. So ako na lang yung gumagawa para makales gasto kami. Yung iba nito is naglalagay sila ng palaman na iba't ibang uri. Pero sa akin, very simple lang. Hindi ako naglagay kasi para lang naman ito kay yana. Tapos yung cake ko pala na ginawa yesterday, magdadala rin ako doon sa aking ugangan at na-prepare ko na lahat ng mga dadalhin ko para sa kanya at ito na pala yung natapos ko na cornolets, o diba? Ang liliit. Tapos ito naman yung aking pandikoko, nilagyan ko na dyan ng mga butas-butas, o diba ang dami-daming butas ng aking pandikoko. Maganda kasi tingnan para sa akin yung maraming butas-butas na pandikoko, so titingnan ko later kung magugustuhan ba ito ng aking ugangan. Tapos nagbrush na rin ako dyan ng itlog sa ibabaw, tapos tatakpan ko lang ulit ito para naman lumaki-laki pa siya. Then isasalang ko na siya ng mga 30 or 25 minutes, depende rin, kailangan nyo siyang bantayan, baka kasi mabatok. So ito na yung kanyang itsura after ko natakpan. So, luto na siya. O, diba? Napakabilis lang. Hindi ko na pala na-videohan. Nung isinalang ko ito sa my oven, basta luto na siya. Tapos, gumawa rin pala ako nitong aking pansit bihon. Gusto ko rin patikimin itong aking ugangan kasi hindi siya nakatikim. Diba, nung nag-celebrate ako ng party ko, hindi siya nakapunta dito kasi nga busy siya. So, dadalhan ko rin siya nitong pansit at nagising na pala itong aking yana. Itong laruan na ito, isa ito sa natagap ng yana sa Mosh Nikolai kahapon. Tapos, meron pa niyang chocolate tsaka pera pero hindi ko na binidyohan. Naluto na pala itong aking cornolets at kinain na ng yana. Pinaghalo-halo ko na rin itong sahog ng aking pansit at malapit-lapit na rin itong matapos. At dahil nga hinihintay ko na maluto itong aking bihon or pansit bihon, so kinain ko na itong aking pandikoko. Nakakamiss talaga kumain ng ganitong tinapay every morning na mainit-init ba. Huwag niyo muna pansinin dyan yung aking kalat sa aking kitchen kasi hindi pa talaga ako nagligpit. Kita niyo naman, diba? Hindi pa ako tapos sa aking pagluluto. Tapos sumayaw-sayaw muna ako dyan kasi meron akong energy. Nakakain kasi ako ng pandikoko with the coffee.